And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayon mga kababayan. And I think mga kapatid, isa na po ito sa simula ng pagbagsak ng ekonomiya ng China. Dahil mainit ngayon na pinag-uusapan sa United States mga kababayan, itong social media app na TikTok na kung saan pagmamay-ari po ng mga Chinese. Gusto kasi ng Amerika mga kapatid na maban na po itong TikTok, itong social media app na to dahil kinukonsidera nila itong mga kababayan na isang banta sa kanilang national security. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Itutuloy bukas ng US House of Representatives ang botohan para sa pagpasa ng panukalang batas na pipilit sa kumpanyang may-ari ng TikTok na ibenta ito upang makaiwas sa total ban sa Estados Unidos. Ito ay sa kabila ng biglaang pagtutol ni dating US President Donald Trump sa isinusulong ng House Republicans. Ito mga kababayan, ang isa ngayon sa kinakaharap ng China dahil itong si former President Donald Trump mga kapatid ay matunog po ngayon sa kanyang pagkandidato muli bilang isang presidente ng United States. At alam nyo ba mga kababayan na itong si President Donald Trump po ay isang negosyante. Kaya itong China mga kababayan, galit na galit ito sa Pilipinas dahil nakipag-alyansa tayo muli dito sa Amerika. At nakikita na kasi ng China ngayon mga kapatid yung takbo ng politika sa Amerika na kung saan natutunugan na rin nila na itong si Donald Trump ay babalik na po sa pagka-presidente dahil siya po ang pinakalyamado ngayon na kandidato sa pagka-presidente ng Amerika. Anyway, tuloy natin. Ayon sa mga membro ng US House Select Committee on the Chinese Communist Party, hindi katanggap-tanggap na isang Beijing-based company gaya ng TikTok ay hahayaang magamit upang mag-surveillance sa mga mamamayan ng Amerika. Ang ByteDance na siyang parent company ng TikTok ay nakarehistro sa China. At ito pa guys yung kinababaliwan ngayon ng mga kabataan, including na rin ako mga kapatid, dahil minsan na rin akong nabaliw dito sa laro na Mobile Legends. Iisa po ang may-ari mga kapatid sa laro na Mobile Legends at TikTok. Yan po ay parehong pagmamay-ari ng ByteDance Company. And I think mga kababayan, hindi rin maglalaon itong Mobile Legends na to ay mababan na rin ito. Kahit sabihin natin sa Asia lang po ito na uso. Tuloy natin. Unang kinampanya ni Trump ang pag-ban sa application noong siya'y nanunungkulan pa. Mula sa isang post sa kanyang Truth Social account, sinabi ng dating Pangulo na mas nakikita niyang kalaban ng bayan ang Facebook. Kaya hindi ito dapat hayaan na mas lumaki pa lalo dahil sa pagsasara sa TikTok. Ayon naman kay US President Joe Biden, lalagdaan niya ang batas sakaling makarating ito sa kanya. Hindi naman malinaw kung ang panukalang batas ay papasa sa US Senate. Hindi pa nagpapahayag si Senate President Chuck Schumer kung pagbabotohan rin sa Senado ang isinusulong na batas na maaaring mag-ban sa TikTok. Klein Senka, UNTV News, Rescue USA. So ito yung argumento dito mga kapatid. Since na pinagpaplanuhan ito ngayon ng Amerika na i-ban, didiskusyonan pa nila ito ngayon sa kanilang kongreso. Ngayon, binigyan ng option itong mga kababayan, itong ByteDance na kung saan sila po yung nagmamay-ari ng TikTok. Sabi ng United States, ng Kongreso ng United States, mamili na lang kayo. Kung ayaw yung maban yung application nyo dito sa Amerika, ibenta nyo na lang sa amin. Yun ang yun yung ino-offer ng United States ngayon. Ngayon mga kapatid, hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung final na judgment nito kung totally ban ba ito or ibebenta na lang nila. Ngayon mga kababayan, gusto ko kayong dalhin dito sa punto na kung saan bakit itong TikTok ay malaking kawalan ng China. Magkano nga ba ang kinikita ng China dito sa application na ito? And ito guys, ipapakita ko po sa inyo. So ito na nga guys, paano ko ba nasabi
na ito na ang simula ng pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika. Ayon dito sa isang website mga kapatid, no, na kung tawagin ay Tech in Asia, no, ByteDance-owned TikTok has reported $16 billion in revenue for the US, for the US market in 2023. No. So take note mga kababayan na ang pinag-uusapan po natin dito ay US dollar. No. At ang kinikita po ng TikTok mga kapatid sa Amerika ay umaabot po ng $16 billion. No. Ngayon, pinapapili sila ngayon ng US mga kababayan. No. Mamili kayo. No. Since na China-owned company kayo, no, kino-consider namin kayo na banta kayo sa seguridad namin, mamili kayo ngayon. Ibibenta nyo sa amin ang TikTok? No? O itotal ban namin ito dito sa aming bansa dahil kino-consider nga namin ito na threat sa aming national security. No. So ngayon hindi pa yan sinasagot yata ng TikTok mga kapatid. No. At nagparating nga ang China, no, ang mismong gobyerno ng China, no, na malaki ang maging posibleng damage, no, sa Amerika kung sakaling ipapaban itong TikTok dahil marami ding mga negosyante mga kapatid sa Amerika ang gumagamit itong TikTok na to para sa kanilang business. Pero hindi natinag diyan ang Amerika mga kababayan, no? Dahil marami namang choices itong mga negosyante na ito kung sakaling mawala itong TikTok mga kapatid. No? Ngayon, paano nga ba kumikita ang TikTok mga kapatid? Ang TikTok mga kapatid, no, maliban dyan sa mga streamer, mga content creator, ang pinaka main source talaga ng TikTok mga kababayan kung paano kumikita itong kumpanya na to ay dahil po sa ad revenue. No, magbabayad ka po sa kanila, gagawa ka ng account sa TikTok, magbabayad ka sa kanila para i-advertise sa loob ng app yung mga products mo. No, kung gusto mong bumilis yung kita mo sa yung mga binibentang produkto, no, pwede mo pong i-advertise, no, sa market ng TikTok or magbabayad ka ng ads, no, yung mga parang commercial na nakikita nyo every time na magbubukas kayo ng TikTok. No. So diyan pa lang mga kapatid, no, sobrang laki na po ng kinikita ng TikTok diyan to the point na umaabot sila ng $16 billion, no, sa loob lang ng isang taon. No. So imagine niyo mga kababayan, $billion yan, $16 billion. Malaki pong malaki po itong kawalan sa China kung sakaling ibaban ito sa US. At ito naman mga kapatid, no, dito naman tayo ngayon sa sinasabi ng US na pwede niyong ibenta sa amin yan kung sakali, no, para hindi ma-total ban dito. No. Ito pa ang isang kakaharapin ng China. Dahil kung sakali mga kababayan na itong TikTok na to ibebenta po sa Amerika, ang mawawala po na pera, no, or income ng China dito mula sa app na to mga kapatid ay aabot po ng 120 billion. Diba? So, $120 billion yan mga kababayan ha. Kung sakaling ibebenta ito ng ByteDance mga kababayan sa Amerika, ang possible po na mawawala talaga na income ng China dito mga kapatid kasi syempre nagbabayad ito no? China-owned ito no? Is around mga $120 billion, no? Kasi ito yung kinikita ngayon ng TikTok mga kapatid, no? Sa loob ng isang taon kumikita sila, no, sa China ng 120 billion. If you could just imagine mga kababayan, no, kung ilan ang magiging tax nito sa China. Billion ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, no. Hindi lang hindi po million, $billion po. 120 billion. Sabihin lang natin dito 30% mga kababayan ang mapupunta nito sa China. Hindi lang ako sure mga kapatid kung ito 30% lang yan dahil komunistang bansa ang China mga kababayan. Hindi natin alam kung paano sila nagbabayad ng tax doon. Oo. So ito yung kinakatakot ngayon mga kababayan ng bansang China, no? Na kung saan pag si Donald Trump
ay naupo, no, bilang presidente ng Amerika uli. No. Si Biden tanggapan nila kahit papano, tanggapan nila kahit konti tanggap nila Si Donald Trump, mga kapatid, ang pinaka madilim, no, na babanggain na presidente, na babanggain ng China na presidente, dahil si Donald Trump, mga kababayan, no, sugapa din pagdating sa negosyo. No. At talagang talagang magiging kakompetensya nila si Donald Trump pag nagkataon, mga kapatid. No. At hindi matatanggap ng China na itong app nila Amerika na ang mga ngasiwa nito. No. And ito, guys, itong TikTok na to, no, pag naban po ito sa Amerika, malaki din ang chance, mga kababayan, na ito po ay maban na rin sa mga kaibigang bansa ng Amerika, no. So nahihirapan ang China ngayon dito, mga kapatid, no? Dahil once na ito ay naban na po sa Amerika, no, panigurado niyo, mga kababayan, lahat ng kaalyadong bansa ng Amerika ibaban din ito, tulad sa Pilipinas, mga kababayan, no? Actually, 4 months ago, mga kapatid, meron na pong balita na itong TikTok na to pinapaban na nga po dito sa Pilipinas, no? Panoorin natin to, napapakita ko sa inyo. So ito na yung, mga kapatid, no? 4 months ago pa po itong balita na ito. Gaya ng Amerika, mga kapatid, meron din sariling rason ang Pilipinas kung bakit gusto itong ipaban ng ating gobyerno. Panoorin natin to. Kinumpirma ng National Security Council na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng pagban sa sikat na app na TikTok. Ayon yan kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Ipinag-utos ni National Security Advisor Eduardo Año ang pagbuo ng Special Task Group na tututok dito. Espionage at cyber attack ang ikinababahanan ng pamahalaan sa naturang app, lalo na't gawa sa China ang TikTok. Yon, di ba? Ang sabi ng Amerika, mga kapatid, no, threats sa kanilang national security itong TikTok. Kaya gusto nilang maban ito. Sabi naman ng Pilipinas, mga kababayan, no, threat din ito sa ating bansa dahil sa cyber attack. At lalo na ito po ay galing sa China. So dito, mga kababayan, dito makikita natin, mga kapatid, na once ang US binan itong TikTok na ito, syempre kakalat yung impluwensya ng Amerika sa mga kaalyado nilang bansa. Malamang sa malamang, mga kapatid, itong TikTok na to, ibaban din talaga ito sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ngayon, no, ano ba ang magiging option ng China dito, mga kababayan? No. Nahihirapan ang China ngayon, mga kapatid, kung ano yung pagpipilian nila sa dalawa. Dahil kung sakaling maban ito sa US, no, ang mawawala sa kanila is around $16 billion. No. Ngayon, pag binenta naman nila, mga kababayan, ang mawawala sa kanila is around mga $120 billion. No. Kaya nga lang, mga kapatid, ito din yung pag-iisipan ng China ngayon. No. Kung sakaling hahayaan nilang maban ito sa Amerika, hindi lang $16 billion ang mawawala sa kanila. Dahil isipin nyo na lang, guys, kung gaano din kalaki yung market ng TikTok dito sa Pilipinas. Dahil sa ngayon, mga kapatid, mas nangunguna itong TikTok Shop kumpara sa mga shopping app tulad ng Lazada at Shopee. No? Tinatalo sila ngayon ng TikTok, mga kababayan, dahil mas madali po kasi magbenta sa TikTok kumpara sa Lazada at Shopee. Dahil ang TikTok, mga kapatid, nandun na lahat. Yung pag-advertise mo sa produkto mo, nandun na agad. No? So ngayon, mga kapatid, parang ganon din kasi ang magiging epekto nito sa China kung sakaling ipahayaan nilang maban ito sa US. No? Malaki pa rin ang mawawala sa kanila. No? Parang 0-0 pa rin yung magiging kakalabasan, ng kanilang revenue dito. Dahil once na naban ito sa US, mga kababayan, automatic yan, ibaban na rin ito sa mga kaalyadong bansa ng US.
Siyempre, para ma-secure yung nila, national security nila. And ang TikTok kasi mga kapatid, no? Ito po ay isang app na talagang mahiwaga mga kababayan. Biruin mo, sabi doon kanina sa balita, no? Ginagamit ito para mag-survey, no? Ginagamit ito ng China para mag-survey ng tao sa Amerika, no? So dito makikita natin mga kababayan na talagang banta talaga ito. No? Banta talaga ito sa national security, no? And dito sa atin, ang kinakatakutan natin dito, rason natin kung bakit ibaba natin ang TikTok is dahil po sa cyber attack. No? Cyber attack mga kapatid, tulad ng pagpapakalat ng mga fake news, no? Isa pong klase ng cyber attack 'yan mga kababayan. Tulad especially dito sa issue natin sa West Philippine Sea ngayon, no. Sa YouTube nga mga kapatid, kahapon lang may nakita na akong video no. Parang fluent na Amerikano yung nagsasalita, pero yung the way niya ini-explain kung bakit sa China yung West Philippine Sea, yun yung baka naintindihan ko na parang katwiran ng China tong sinasabi ng nagnanarrate dito no. So doon pa lang nangyayari na yung cyber attack. Kaya nag-comment ako doon, no, mali yung impormasyon na pinapakalat mo. No. Historically, ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari yan ng Pilipinas. So, saan galing itong information mo? No. Ginagamit yan ngayon ng China mga kababayan, ang mga social media sa pagpapakalat ng fake news laban dyan sa Mekwan, laban dyan sa West Philippine Sea. So yung mga ganyang bagay mga kapatid, no, kino-consider yan na cyber attack, no, dahil through internet mo, sa internet mo binabanatan, no, tinitwist yung katotohanan, no, binabaliktad mo, nagpapakalat ka ng fake news through internet, kaya tinatawag na cyber no. Ngayon mga kapatid, ano ba magiging impact nito sa China? No? Ang China ngayon mga kababayan, nahihirapan silang mamili dito. Ano ba ang dapat nating gawing desisyon? Ipapaban ba natin tong TikTok o ibibenta na lang natin? Ngayon pag binenta to, no, syempre masakit ito sa China mga kababayan. No. Masakit sa China yan, putya, $120 billion mawawalang income sa amin, no. Pag hindi naman namin binenta to sa Amerika, parang ganun pa rin. Mawawala pa rin sa amin yung mga ganung kalaking halaga. Bakit kamo? Siyempre itong US impluwensyahan niya lahat ang mga kaalyado niyang bansa, no? Na iban niyo yung TikTok, 'di ba? Kung tayo nga dito sa Pilipinas, may rason na nga rin tayo kung bakit natin gustong iban 'to 'di ba? No. So ito na ang simula mga kababayan, no? Masasabi kong ito na ang simula ng pagbagsak ng ekonomiya ng China, no? Baka later on mga kapatid, no, yung mga Alibaba na yan, no, yung mga negosyo ni Jack Ma, isa din yan sa mga isusunod talaga na mababan sa Amerika. Dahil kakompetensya din yan ng Amazon, no. Dito kasi sa atin mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, yung mga binibili nyo sa Lazada mga kapatid, Lazada at Shopee, yung mga produkto dyan, no, ang wholesaler niyan si Jack Ma. No, sa mga hindi lang nakakaalam bibilhin nyo ng 500 yan sa Lazada, TikTok, Shopee, no. Alam ba, bibili ka sapatos worth 500, no, sa Lazada, or di kaya sa TikTok, or di kaya sa Shopee, no. Yung 500 na binibili mo sa mga platform na yan, no, makukuha mo lang yan ng tagli 5 piso pag sa Alibaba ka nag-order. No. Pero kailangan mong umorder doon para makuha mo yung price na yon na 5 piso. Ito example nito mga kababayan pwede rin kayong mag-download ng app ng Alibaba, no, para maniwala kayo sa sinasabi ko, no. Para makuha mo ng 5 piso yung pair ng sapatos na yan kung saan binibenta ng 500 sa mga shopping app like Lazada, Shopee, and TikTok, no, kailangan mong umorder niya ng bultuhan, no. Ganun po yan mga kapatid. And itong Alibaba na to mga kababayan, malaking banta din ito, no, sa negosyo ng Amazon. Ang Amazon mga kababayan, no, pagmamay-ari po yan ng Amerika, no.
American company po yung shopping app na yan. No? Samantalang itong Alibaba, no, na counterfeit ng Amazon, no, ay pagmamay-ari din ng China. No? Isa yan sa mga kinakatakutan ng China, mga kababayan, no, na kung saan dito kasi dito kasi sa Asia, Pilipinas po talaga ang isa sa may pinakamalaking impluwensya ng Amerika. Kaya pag itong Pilipinas, mga kapatid, nakuha po ito ng Amerika, no, at tuluyan na itong mawala sa China, no, malaki ang possibility, mga kababayan, na mamamatay talaga yung negosyo ng mga incheck, no. At isa tayo sa pinakamalaking consumer ng produkto ng China, no. So tulad niyan, TikTok, no, iban na rin natin dito sa Pilipinas. Automatic niya, mga kapatid, may impact agad yan sa kanilang ekonomiya dahil syempre mawawalan sila ng income dyan, no, pag tuluyan ng maban sa Pilipinas yan, no. Ang Pilipinas maliit lang na bansa yan, no. Pero tayo yung pinakamaraming kumbaga tayo yung pinaka-addict pagdating sa social media, mga kababayan, no. Kaya gustong-gusto tayo ng mga negosyante, no. Dahil addict na addict tayo sa social media. Lahat ng binibenta nila, no, pag nakita natin sa social media, binibili agad natin. Ngayon, ito yung problema ng TikTok, mga kapatid, no. Dahil sa dami na rin ng user ng TikTok at sa dami na rin ng mga namimili diyan sa TikTok, no. Once na maban din yan dito sa Pilipinas, bagsak ang revenue ng TikTok dito, no. How much more sa Amerika, mga kababayan, no? Sa Europe, 'di ba? Pag yung mga bansa na yan bumigay na rin at binan na rin nila ang TikTok, ganon din ang kinalabasan, no? Para na rin binenta na rin nila yung TikTok, no? 'Di ba? Kasi sa kanila, mga kapatid, sa China, hindi naman talaga hindi naman talaga tinatangkilik na yung TikTok, dahil syempre sa kanila galing yung product. Alangan naman sila na lang yung bibili ng kanilang produkto. Maliban na lang, mga kababayan, no? Pag nalugi na talaga itong TikTok, wala na. Sila na lang talaga o-orderan doon sa sarili nilang application. So ito yung isa sa kinakaharap ng China ngayon, mga kababayan, no? Pag itong si Donald Trump, dahil kay Donald Trump nagsimula lahat to, no? Pag naban yung TikTok, pag nanalo si Donald Trump, automatic yan, mababan talaga yung TikTok na yan, no? Or kahit before Donald Trump, mga kapatid, sabi ni Biden, pag nakarating na sa akin yan, pipirmahan ko na lang yan, no? So dyan pa lang, no, wala talagang pagpipilian ang China, no? Dahil parehas ibaban, kahit sino maupo dyan, ibaban talaga yan dahil pipirmahan na nga lang ni Biden, no? So ngayon, ang TikTok, mga kapatid, naghahanap sila ng sapat na dahilan kung bakit hindi sila maban, pero wala. Binigyan na sila ng Amerika ng pagpipilian, mamili na lang kayo, ibaban namin yung app nyo o ibibenta nyo sa amin, no? Ngayon, panigurado yung mga kababayan, no? Pag nabenta sa US yan, wala na, nga na agad itong China, no? Ganon pa rin ang magiging ending nila, no? Babagsak pa rin yung ekonomiya nila dyan. Sa laki ba naman yan, mga kapatid? $120 billion, no? Yearly yan, na total income ng TikTok, no? Net worth nila. So pag nabenta sa US yan or naban yan, automatic tunaw na yan. Wala na po silang ganun kalaking kikitain, no? Ibang klase kasi ang impluwensya ng Amerika. Kaya nga itong China, mga kababayan, no, nagagalit talaga sila sa Pilipinas dahil nga nakipag-alyansa tayo uli sa tawag nito, sa Amerika. Anyway, yun lang naman, guys, no, ang aking gustong i-share dito sa inyo, no? And kung nagustuhan nyo, mag-subscribe po kayo kung bago lang kayo dito, and huwag kalimutang i-like ang ating video. Adios.